Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Kailangan bang i-register sa Pilipinas ang pagkamatay ng asawang Hapon? Isa sa mga madalas na katanungan ng mga Pilipinang may asawang Japanese ay kung kailangan bang irehistro sa Pilipinas ang pagkamatay ng kanilang asawa na isang Japanese national. Ang tanong na ito ay mahalaga lalo na para sa mga byuda na kailangan mag-asikaso ng mga dokumento, benepisyo, mana, pensyon, passport, at iba pang legal na usapin pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang asawa. Sa pangkalahatan, ang pagkamatay ng isang Japanese citizen na nangyari sa Japan ay pangunahing nirerehistro sa mga otoridad ng Japan. Gayunpaman, may mga sitwasyon kung saan mahalagang maitala o maipakita rin ang naturang dokumento sa Pilipinas upang maiwasan ang komplikasyon sa mga legal at administratibong transaksyon. Pagpaparehistro ng kamatayan sa Japan. Kapag namatay ang isang Japanese citizen sa Japan, ang kanyang kamatayan ay dapat irehistro sa municipal office o city hall kung saan siya nakarehistro. Matapos maisumiti ang death notification o Shibu Todoke, ina-update ng Japanese government ang kanyang record sa Koseki o Family Registry. Ang Koseki ay ang opisyal na talaan ng pamilya sa Japan. Kapag nairehistro na ang kamatayan, makikita ito sa Family Registry ng namatay. Dahil dito, para sa gobyerno ng Japan, kumpleto na ang legal na proseso ng pagpaparehistro ng kamatayan. Kailangan ba itong irehistro sa Pilipinas? Kung ang namatay ay isang Japanese citizen at hindi Pilipino, walang pangkalahatang batas na nagsasabing obligadong irehistro sa Philippine Statistic Authority o PSA ang kanyang pagkamatay. Ibig sabihin, kung ang asawang Hapon ay namatay sa Japan at nairehistro na ang kanyang pagkamatay sa City Hall ng Japan, kinikilala na ng Japan ang kanyang pagkamatay kahit hindi ito mairehistro sa PSA. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na wala nang kailangang gawin sa Pilipinas. Bakit mahalaga pa ring maipaalam sa Pilipinas? Bagamat hindi laging mandatory, maraming sitwasyon kung saan kakailanganin ng Pilipinang asawa na magpakita ng opisyal na patunay ng pagkamatay ng kanyang asawang Hapon. Kabilang dito ang pag-update ng civil status. Kung ang isang Pilipina ay dating married, maaaring kailanganin niyang patunayan na siya ay byuda upang maging widow ang kanyang civil status sa mga dokumento. Halimbawa sa passport renewal, sa government records, SSS transaction, at pagkuha ng iba't ibang legal documents. Karaniwang hinihingi ang death certificate bilang patunay. Pag-claim ng mana. Kung may naiwan na ari-arian ang asawang Hapon sa Japan o sa Pilipinas, mahalagang dokumento ang death certificate para sa settlement ng state. Maaaring kailanganin ito para sa lupa, bahay, sasakyan, bank account, investment at insurance benefits. Pagkuha ng pension benefits. May ilang byuda ng Japanese nationals na maaaring maging kwalipikado sa ilang pension benefits depende sa sitwasyon. Sa mga ganitong kaso, karaniwang hinihingi ang death certificate, marriage certificate, family registry, at iba pang supporting documents. Mga legal na proseso sa Pilipinas. Maaari rin hingi ng death certificate sa korte, bangko, o insurance companies at government agencies upang mapatunayan ang pagkamatay ng asawa. Ano ang maaaring gawin ng Pilipinang balo? Kung nais magkaroon ng sapat na dokumentasyon sa Pilipinas, maaaring ihanda ang sumusunod. Mga dokumento, Japanese Death Certificate, kosekutoho na may tala ng kamatayan,
marriage certificate, report of marriage kung mayroon, English translation ng Japanese documents, at apostil ng mga dokumento kung kinakailangan. Ang mga dokumentong ito ay karaniwang sapat upang patunayan ang pagkamatay ng asawa sa mga ahensya sa Pilipinas. Paano kung hindi pa nairehistro sa Pilipinas? Maraming Pilipina ang hindi agad nakakapag-asikaso ng anumang record sa Pilipinas pagkatapos mamatay ang kanilang asawang Hapon. Sa ganitong sitwasyon, hindi nawawala ang bisa ng pagkamatay ng asawa. Hindi nangangahulugang kasal pa rin sila sa legal na kahulugan. Ang katotohanan ng pagkamatay ay nananatiling legal at kinikilala. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng abala kapag humingi ang isang ahensya ng opisyal na dokumento bilang patunay. Epekto sa civil status ng Pilipinang asawa. Sa oras na mamatay ang asawa, ang kasal ay natatapos din dahil sa kamatayan ng isa sa mga mag-asawa. Sa makatwid, ang Pilipinang asawa ay nagiging byuda o widow mula sa petsa ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit para sa mga record at dokumento sa Pilipinas, maaaring kailanganin pa ring magsumite ng death certificate upang ma-update ang ilang records. Mga karaniwang katanungan, maaari bang manatiling married ang nakalagay sa ilang dokumento? Oo, posible itong mangyari kung hindi pa naipapakita ang death certificate sa ahensyang may hawak ng record. Maaari ba akong magpakasal muli? Oo, kung legal na namatay na ang iyong asawa at mayroong kang sapat na dokumentong magpapatunay nito. Kailangan ba agad itong ipa-PSA? Hindi naman agad-agad. Ngunit, mas mabuting magkaroon ng kompletong dokumentasyon para sa mga susunod na legal na pangangailangan. Sa kabuuan, ang pagkamatay ng isang Japanese national ay pangunahing nirerehistro sa Japan at hindi karaniwang obligadong iparehistro sa PSA dahil hindi siya Pilipino. Gayunpaman, napakahalaga pa rin na magkaroon ng kopya ng Japanese death certificate, prosekitohon, at iba pang kaugnay na dokumento dahil maaaring kaalinganin ang mga ito sa Pilipinas para sa pag-update ng civil status, pagkuha ng benepisyo, pagproseso ng mana, at iba pang legal na transaksyon. Para sa mga Pilipinang naging byuda ng isang Japanese national, ang pagkakaroon ng maayos at kumpletong documentation ay makatutulong upang maiwasan ang anumang problema o pagkaantala sa mga transaksyon sa hinaharap. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.